Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin ang usapan natin tungkol sa Dr. Jeff Ho Diet. Okay? Sinabi ko na po yung rason kung para sa akin ayoko ng keto diet, ayoko rin ng intermittent fasting na diet sa previous videos natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ninyo ituloy. Lalo na pong yung po ang in-advise ng doktor sa inyo at lalo pag pumapayat po kayo sa yung binanggit ko na diet, no? Kasi it's working on you. Kaya who am I as a doctor to tell you to stop keto or intermittent fasting, lalo if your doctor advised you the same diet. Okay? So, ang akin lang po, if it's not working on you, then maybe you may try Dr. Jeff Ho Diet. Binanggit ko na po na pag kumain po tayo, 90% busog lamang. Kasi po, kadalasan po, kahit anong trabaho po natin, hindi po kailangan ng 100% busog. Lalo na hindi pa kailangan ng sobra pa sa 100% busog. Pwera lang kung talagang matyaga kayo at saka yung trabaho po ninyo will call for you to eat 100% full, then by all means, kain lang kayo, magpabusog po kayo. Lalo yung mga karpentero, yung mga mason, yung mga laborer, yung mga kargador, pati mga doktor rin, no? Lalo yung nagta-training pa na doktor, ikot ng ikot sa ospital, mga resident doctors, mga interns, mga clerks, no? Okay? So, madaling kayo gugutumin pag 90% busog lang po kayo. Kaya, hindi po ako mag-discourage you from eating 100% busog or even 120% busog for as long as alam ninyo na yung kinain po ninyo ay masunog habang nagtatrabaho po kayo. At paano niyo malaman kung tama na ba yung 90%? Tama na ba yung 100% busog ko kanina? Tama na po yung 120% busog ko kanina? Paano niyo malaman? Ito po. For example, kumain kayo ng breakfast, almusal. Siyempre, ang basihan natin kung insakto na po ba yung kinain ninyo sa almusal ay kung nafe-feel po ninyo ng gutom pagdating ng pananghalian. Ayan. So, pagdating ng tanghali, hindi pa po kayo nagugutom, sumobra na yung kinain mo kanina. So, yung 90%, gawin mo 80% pa, bawasan mo pa. Or yung 100% mo na busog, gawin mo 90%. Or yung 120% busog ninyo, overbusog, gawin mo 100% pag hindi pa po kayo nagugutom sa oras na dapat kumain na kayo ng tanghali. So, yun po ang basihan. Pero, pag ang kabaligtaran ang nangyari sa inyo, ibig sabihin, hindi po oras na dapat magugutom kayo. Nagugutom na kayo lang alas 11, alas 12 pa yung lunch namin. Ang ibig sabihin yan, konti or kulang yung kinain ninyo. Pero, that's already a good sign. Kasi po, at least, number 1, hindi yung sobrang kinain mo. Number 2, nafe-feel kayo ng gutom, baka mag-hyperacidity po kayo pag hindi kayo kumain kaagad. Pero alam po ninyo, habang nagugutom pa kayo, nag-umpisa pa lang magutom, at ituloy pa rin yung trabaho ninyo, sinusuno po ninyo yung mga taba ninyo sa bilbil at saka taba sa atay. In other words, papayat po kayo. Pero, I would advise na kumain na po kayo para hindi po kayo magkaroon ng hyperacidity. So, yun po ang basihan natin kung sapat na po ba yung kinain ninyo, the prior meal rather, no? Okay, para ituloy pa po natin yung kinain natin, ganyan ba kadami o hindi. Okay? So, pag hindi po pa kayo nagugutom, syempre,
kinabukasan, kung pareho pa rin ang gawain po ninyo, kasi pareho ang trabaho ninyo, kinabukasan, bawasan po niyo yung kinain ninyo yung the day before. Ganun lang po yan. Pero pag nafe-feel po kayo ng gutom, ayan, ibig sabihin, hindi sumobra yung kinain ninyo the day before. Okay? So, ang next po natin ay, sa gabi naman po, lalo pag hindi kayo graveyard shift worker, no? Daytime worker po kayo. Sa gabi, syempre matutulog na po tayo. Okay? So, ibig sabihin, bakit kakain pa tayo ng marami? Hihiga na tayo eh. Diyan tayo tataba. Kadalasan sa mga overweight na pasyente, dahil po sa kinain nila sa gabi, lalo pag wala na silang gagawin, sa gabi. O nga, cellphone lang, nakaupo lang kasi, hindi masyado masusunod kinain ninyo. At pag marami ang kinain ninyo sa hapunan, tataba talaga kayo. So, sa hapunan, kung pwede, mas lalong mag-ingat po tayo. Mas lalong pwede natin bawasan kahit 80% lamang na busog. Okay? Kasi po, pag sumobra, higa kayo, hindi pa kayo gutom. Ibig sabihin, yung kinain ninyo sumobra. So ano mangyari habang natutulog kayo? Yung kinain ninyo sa hapunan, madideposit po sa katawan po ninyo. Okay? So, sa hapunan, palagi ko sinasabi ang pasyente, bawasan mo yung kanin mo 50%. Kung isang plato, gawin mo kalahati. Dok, kalahating cup lang naman. Di pues, 1/4 cup. Okay? So, yun po dapat gawin ng pasyente. Pero, dapat matutulog within 2 hours. Kasi pag sumobra ng 2 hours, natapos mo yung 1/4 cup, alas 7 ng gabi, gising pa kayo alas 9, patay. Mafe-feel po niyo gutom because the gastric emptying time is 2 hours. So after 2 hours, wala nang laman. Yung 1/4 cup ninyo, wala na sa tiyan. Kaya mafe-feel na naman kayo ng gutom. Kasi po, late kayo natulog. So ano mangyari? Kakain naman kayo ng konti kasi, Dok, hindi ako makatulog kasi gutom. Bakit? Kasi konti lang kinain mo. Kasi yun ang advice mo sa akin, ng 1/4 cup. Ngayon, kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasalanan mo kasi hindi kayo natulog within 2 hours galing sa pagkatapos ng hapunan ninyo. Okay? So, para maiwasan natin ang late evening snacks, you have to sleep early. Kasi oras na kakain na naman kayo dahil gutom nga kayo. So, at mahimbing yung tulog ninyo kasi medyo busog na. Dagdagdag kayo ng late evening snacks, patay na naman. Dadagdag yan sa timbang ninyo. Okay? So maraming salamat po. Itutuloy po natin ang Dr. Jeff Ho Diet sa next video natin.